magkano yung ano niyan, yung kapag sa market na para magbenta ng rice? Magkano po siya? Ito, yung tatlong klase kasi no, meron din kaming brown, meron kaming Red, saka may black. Itong red, naibenta namin siya ng ano, yung wholesale price, 65 per kilo. Itong black, wholesale price niya, 75. Pero panay wholesale po kayo, wala kayong retail na... Small ano lang yun sa retail namin. Although kasi napakaliit naman kasi nung ano ko, pag 25 kilograms and below, ay pag below 25 kilograms, yun yung ano ko as retail. So, pag lumampas na ng, pag umabot na ng 25 kilograms, pataas, binibigay ko na ng wholesale price. So, yun. Gano'n naman kayo katagal nagpo-produce ng black, brown, at saka red rice? Years na. 5 years na. Oh, wow! Tapos ma'am, nung napanood ko kayo, parang 2 hectares pa lang yung kinukomit nyo to organic. Ngayon po, gano'n nakalaki yung... Dadagdagan siya ma'am ng ano, 1/4 hectare yung nasa likod. Yun yung ano, yung para doon sa seed production. Pangbinhe. Tapos, nakita namin nag-increase talaga kasi yung demand for brown rice. Mag-aalat na kami ng half hectare pa. So, magkakaroon na kami ng total na 2.75. 2.75. Paano ang step po ng pagtatanim niya? Step ng pagtatanim. Ganito po, kapag Sahod ulan. ganito po kasi kapag organic siya, ang advice po talaga, ano, Soil management muna. transplanting. Kasi, ano nyo muna siya, itawag dito, pupunla, bago ililipat tanim. Bakit ganon? Kasi, para sa weed management. Hindi po kami nag-spray kasi na, ano, pangdamo. Opo. na madamo siya? Ayun nga po, kapag transplanted po kasi, ano na, mataas na yung palay. So, hintayin nyo lang siyang, yung parang mabuhay talaga. Pwede nyo nang papasukan ng tubig yung linang, lubugin nyo yung damo. Pag nilubog nyo yung damo, patay na yun. Wala po kayong ibang intervention like yung neem or yung ibang Yung neem organic po na kasi, insecticide? ayun, or Kakawate. kakawate for as pesticide. So, para yun sa mga, ayun, kabayo, mga brown hoppers, yung mga ganun. Kasi ma'am, si Ma'am Emma po yung na-encounter ko pa lang na nagpo-produce ng rice, na nakausap ko talaga. Kasi parang may computation na siya for yung expense. Parang sa organic in 1 hectare, ang gastos niya is nasa 40. Sa conventional is nasa 20K, tapos sa conventional is 65. So matter of 40,000. Yung difference na yung organic, wala kang kahit na anong intervention na wala kang shinel out. Kumbaga panay natural yung inputs mo. Opo, hindi naman zero talaga. Opo. Pero, para ba? Ang isang masasabi ko lang po sa organic talaga, labor intensive siya. So, pwedeng nag-decrease ka dun sa inputs, pero magdadagdag ka ng kaunti sa labor. For example, kami, hindi kami gagamit ng abono, so puro concoction. So, siguro mga 6 to 8 times kaming nag-i-spray ng concoction. 6 to 8 times. 6 to 8 times. Eh, magkano ang upas sa tao? Yeah. 500 per araw. Eh, sa isang hektarya, isang tao. Yung 2 hektarya, 2 tao agad yun. Di 1,000 times 6. Eh kaya lang ma'am, at least yung soil mo, paganda ng paganda, tapos yung health mo, pabuti ng pabuti. So, I think that's priceless. Ayun. Wala siyang katapat na pera. Pero hindi naman po talaga zero. Yeah, Oo, opo. hindi zero. Hindi ibig sabihin wala kang gagastusin pag organic.
I think yung advantage lang ngayon, ma'am, kasi mas mataas yung presyo ng synthetic na fertilizer. Opo. So, yun. Tapos nasisira pa ma'am yung lupa, tapos hindi din na ganun ka healthy yung produce mo. Ito, ayun, kung magta-try kayo, tama yung sabi ni Sir Jun. Isang pinita ko na. Small area lang naman. Muna. Sige po. Tapos, kung magbi-big area kayo, i-transition nyo. Opo, yeah. Yung transition ko inabot ng 2 years. Opo. Yung sa amin naman, basal po kami. Talagang Basal. for 8 years, no? Okay. Wala po talagang kahit na ano siya, basal talaga yung ano. Oh, yun. Lupa. Mas okay pala. Opo. Yung direction na. Opo. Na zero synthetic fertilizer input. Hindi na ako nagpaalam, Ma'am Grace, na nag-video na ako. Permission to post nila. Meron po ba kayong mga, baka ma-copyright ako eh. Or hindi pala copyright, baka ma-sue ako for personal Oo. City Agriculture's Office. Yun po. Meron kayong ibang additional na advice, ma'am, para sa amin? This is our first time to plant rice. Kumuha kayo ng kasama sa bukid na magiging kaagapay niyo talaga. Kasi hindi biro yung steps. Usually yung mga conventional Practitioner, farmers, yeah. yung mga conventional farmers kasi talaga sanay sila sa mabilisan. So ito, pag in-introduce nyo to sa kanila, medyo may resistance. Yun, isa yun. Ano naman na po, kumbaga parang, dahil kagaya po nun dun sa training namin sa KSK, nagtuturo sila ng NC, NC1, NC2. Ang change lang, ang ginagawa lang namin, instead of inputting NPK na synthetic, yung natural na mga sources namin ng NPK yung nilalagay namin. Yung the usual concoction. Opo. Yung fermented plant juice, fermented fruit juice, fish amino acid. Opo. Yun. Kami dito, gumagamit rin kami ng couple amino acid. Opo, na panood ko nga. Opo. Ay, wala na akong additional na mga Actually, yung lahat na nakita niyo sa video, Yun na yun. As is. Kasi yung iba may mga trade secret pa, yung mga ganyan na yung inaano nga, Yun na lang ang dibdib niyo. tiba yun ang dibdib. Kasi kumbaga kaya din po kami nag-farming para sa namin parang yung stability ng food supply namin kasi naranasan namin yung pandemic. At least meron na lang kaming sarili, alam na namin mag-produce ng sarili namin in a natural way. Mas healthy. Yung farm po na yun, family po. Magkakahiwalay po kami. Family po nila, family niya, family ko. Okay. Tapos lahat po nasa dito. Opo. Pinag-practice talaga namin sa organic farming para yung lupa hindi siya nawawala ng sustansya. Yun naman talaga yung parang cornerstone ng Opo. organic farming. I-revitalize yung soil. Kasi kapag, para kasi yung microorganisms sa soil, sila yung parang katulad ng Yakult. So, Nawawala. Sila yung good bacteria. So, kailangan natin ibalik yung good bacteria. Yes. Sa organic, walang magic. Thank you, Ma'am Grace. Thank you very much po.